Walang puso yung gumawa nito. Kailangan malaman ni Tatang Uyong ang bagay na to. Huwag kang aalis dito, Lucas ha. Babalik ako sa kabundukan. Wika ni Huno. Hindi naman sumagot ang binata. Sa halip ay naupo ito sa tabi ng walang buhay na katawan ng mga magulang. Hinawakan nito ang kamay ng ina. Hindi na malayan ng binata na unti-unting pumapatak ang luha. Naalala nito ang huling ginawa ni Aling Nimpa bago sila umalis papunta sa kabundukan. Eto ang ilang pirasong nilagang saging, pati na rin bagoong. Ilagay mo ito sa dala niyong bayong para may makain kayo mamaya sa daan. Bumabalik sa isipan ng binata ang sinabi ng ina na lalo pang nagpatindi ng galit nito. Hindi lubos maisip kung ano ang ginawa ng kanyang magulang upang maranasan ang ganitong kalupitan. Pinagmasdan ni Lucas ang ama na noon ay halos hindi na makilala ang muka. Pinagtataga ito ng walang awa. Ang kinamatay ng matanda ay laslas sa kanyang leeg. Mga hayop sila. Pangako tay, sa oras na malaman ko kung sino ang gumawa nito sa inyo, hindi ako titigil hanggat humihinga ang taong yun. Wika ni Lucas, sabay pakawala ng malakas sa sigaw. Nabalot ng kalungkutan ng baryo nang malaman na wala na si Mang Sendo. Pagsapit ng hapon, dumating na sina Huno kasama si Tatang Uyong at Bakong. Naroon din ang ilan sa mga kaanak nilang katutubo. Pinagtulungan ng mga ito na linisin ang katawan ng dalawang matanda para ihanda sa burol. Habang inaasikaso ang bangkay ng dalawang matanda, nagdatingan naman ang mga kaanak ni Aling Nimpa. Tumulong sila sa pag-aasikaso sa bakuran. Nakita naman ni Huno si Lucas. Nakatulala sa isang sulok. Hindi umiimik kahit kinakausap ng ilan sa kanyang mga kamag-anak mula sa kanyang ina. Kawawa naman si Lucas. Hindi niya alam kung anong nangyari sa mga magulang niya eh. Hindi niya alam kung ano yung dahilan. Masaya pa kami nung umalis dito eh. Kaso, eto yung sumalubong sa amin pagbalik. Wika ni Huno. Ang kailangan ni Lucas sa ngayon, mga taong dadamay sa kanya. Sa pagkakataong ito, hindi natin siya iiwanan. Wika ni Tatang Uyong. Nilapitan nito ang binata at hinawakan sa balikat. Ngumiti naman si Lucas bilang pagpapakita ng pasasalamat sa pagdating ng mga katutubo. Maya-maya pa, dumating na ang mga taga-punerarya. Sinimulan ang pag-eembalsamo sa katawan ng dalawang matanda. Inabot ng mga ito ang ilang kagamitan mula kay Mang Sendo. Marami pong salamat. Pero, pwede niyo po bang isama ang mga gamit sa loob ng kabaong nila? Mas gugustuhin ni tatay na suot niya ang kanyang medalyon at mga mutya. Wika ni Lucas. Sinunod ng embalsamador ang sinabi niya. Bakit mo naman ipapasama sa burol ang mga gamit ng iyong ama? Kailingan po kasi ni tatay na isama sa huling hantungan ng kanyang mga gamit. At isa pa, hindi ko rin naman magagamit yung mga yun. Tugon ni Lucas. Ramdam ni Tatang Uyong ang kalungkutan sa boses nito. Ngunit mas mabigat ang nararamdamang galit. Kung sa bagay may punto ka nga naman. Ngunit Lucas, dinggin mo sana ang payo ko sa iyo bilang pangalawang ama. Alam kong masakit ang nangyaring ito. Si Sendo ay parang kapatid na para sa akin. Tanging siya lang ang dumamay sa aming mga katutubo nung panahon na wala kaming makain sa kabundukan. Kung hindi dahil sa kanya, marami sa mga kaanak ang nagutom at namatay. Ang hinihiling ko lang sa iyo, huwag mong hayaan na mangibabaw ang galit sa iyong pagpapasya. Wika ni Tatang Uyong.
Ayoko pong sumagot sa inyo, Tatang. Dahil hindi ko alam ang nararamdaman ko. Walang kalaban-laban yung mga magulang ko eh. Ano bang ginawa nila? Wala silang hinangad kung hindi makatulong sa kapwa. Tapos ito pang igaganti ng mga tao. Hindi tayo nakakasigurado kung ano talaga ang nangyari. Hindi natin alam kung sino talaga ang may kagagawan. Kaya hanggat maaari, huwag sanang galit ang maging dahilan mo sa iyong mga tungkulin. Muling wika ni Tatang Uyong. Hindi na nagsalita pa si Lucas. Salip ay tumayo ito at pumunta sa mga katutubo. Nakikiramay ako sa nangyari kina Mang Sendo at Aling Nimpa. Wika ni Bakong. Maraming salamat, Bakong. Kumain na ba kayo? Sandali lang ha. Magpapahanda ako ng makakain kay Huno. Huwag kang mag-alala. Kumuha na ng makakain ng kaibigan mo. Maya-maya lang, darating na ang mga kasama nating kumuha ng manok para sa mga lulutuing pagkain. Wika ni Bakong. Muling naglakad ang binata palayo sa mga tao. Naupo ito sa paanan ng punong pinagtatalian nila ng kalabaw. Naalala nitong hindi pa naiuuwi ng ama ang alaga. Kaya dali-dali itong nagpaalam kay Tandang Uyong upang pumunta sa bukid. Sa kadailanang kailangan din ni Lucas na mapag-isa. Sa ganitong paraan, magagawa niyang ilabas ang anumang emosyon na ayaw ipakita ng binata sa maraming tao. Pagdating nito sa bukid, natanaw ng binata ang kalabaw ng ama. Nanginginain ito sa gitna ng kakagapas pa lang na palayan. Nilapitan ito ni Lucas upang kunin. Habang nakayuko ito at tinatanggal ang tali ng alaga, narinig ng binata ang dalawang taong nag-uusap. Siguradong matutuwa si Caroman sa nangyari kay Mang Sendo. Wala na siyang kakumpetensya eh. Kaso lang, wala na ring mahusay na manggagamot dito sa bayan natin. Wika ng isa sa mga lalaki. Nakilala ni Lucas ang boses nito. Hinayaan lang ng binatang mag-usap ang dalawa dahil hindi siya napansin. Oo nga, mabuting tao si Mang Sendo kaya nagtataka ako eh. Sino kaya ang gagawa nun sa kanila ni Aling Nimpa? Ay nako, kumusta kaya si Lucas? Wika ng isa pang lalaki. Naitago na lang natin sa pangalang Mario. Ang mabuti pa, bisitahin natin mamayang gabi. Magdala din tayo ng kung anong makakain. Wika ni Leo. Napagtanto ni Lucas. Maraming nagmamahal sa kanyang mga magulang. Dahil dito, nagpa siya ang binata na ipagpatuloy ang naiwang tungkulin ng ama. Habang naglalakad kasama ang alagang kalabaw, napadaan ito sa kabisera ng baryo. Isa-isang naglapitan ang mga nakakakilala sa kanyang ama upang mag-abot ng pakikiramay. Maraming salamat po sa inyo. Mamaya lang matatapos na ang pag-iimbal sa mukin na tatay. Maaari na ho kayong bumisita. Wika ni Lucas sa mga tao. Akmang lalakad na sana palayo ang binata nang biglang magsalita ang isang lalaki. Aba, tignan mo nga naman. Ang nag-iisang anak ni Sendo. Mabuti na lang at wala ka sa lugar nung mangyari yon. Kung hindi, pati ikaw sana. Paglalamayan na ngayon. Wika ng lalaki. Pilit pinigilan ng binata ang galit nito. Dahil ito ang sinasabi nilang Caroman. May matinding galit kay Mang Sendo. Isa-isang lumipat ang mga parokyano sa ama ni Lucas. Kung naroon lang ako, malamang ang umatake kina tatay ang pinaglalamayan ngayon. Tugon ni Lucas. Sigurado ka kung magsalita, no? Eh bakit ba? Ano ba ang kaya mong gawin, ha? Hindi ko po alam kung ano ang kaya kong gawin sa ngayon. Kaya pakiusap lang. Huwag mo kong simulan. Kumalma ka, iho.
dahil wala ka rin namang magagawa na. Sa muli, nakikiramay ako sa pagkamatay ng iyong ama at ina. Wika ni Karaman habang naglalakad palayo sa lugar. Sinabihan na lang ito ng mga kababaryo na wag nang pansinin. Naglakad pauwi ang binata. Pagdating sa tahanan, sinalubong ito ni Huno dahil dumating na ang mga kapulisan. Hindi niyo man lang inantay ang pagdating namin para sa investigasyon. Bakit niyo pinambalsa mo kaagad yung mga katawan? Wika ng pulis. Biglang nag-init ang ulo ni Lucas at itinulak ito. Kung hindi ka nuknukan ng timang, bakit ka pa namin aantayin? Mabubulok na ang katawan ng mga magulang ko. Saka pa lang kayo aaksyon. Bakit? Sino ba kayo sa tingin nyo? Hawak nyo ba ang buhay ng mga tao dito? Kung makapagsalita ka, parang kasalanan pa namin na nahuli kayo ng dating. Wika ni Lucas. Akmang bubunot na ng barel ang pulis nang bigla namang magsalita si Tatang Uyong. Kung ako sa'yo, Sarento, magdadalawang isip akong bunutin ang armas na yan. Napapaligiran ka ng mga katutubo at hindi mo gugustuhing mamatay na puro tama ng panang may laso ng katawan mo. Inikot ng pulis ang tingin sa paligid. Nakita ang mga nakaumang na palaso ng mga katutubo. Umalis ka na, Sarendo. Hindi namin kailangan ng serbisyo nyo. Wala din naman kaming mapapala sa bulok na sistema. Wika ni Lucas. Salip na magalit, humingi na lang ng patawad ang pulis. Pasensya na ho kayo sa sinabi ko. Sige, maiwan ko na kayo. Sa palagay ko, iho, mukhang nasobra naman ata ang reaksyon mo sa sinabi ng pulis na yon. Naparito lang siya para gampanan ang kanyang tungkulin. Alam ko naman ho yun, Tatang. Hindi lang siguro ako nakakapag-isip ng maayos. Sobrang hirap po ng sitwasyon. Nauunawaan kita, Lucas. Kaya mas mabuti, ipagpahinga mo muna ang iyong isipan. Kami na muna ang bahala dito. Kung sakaling may kailangang ayusin na nangangailangan ng presensya mo, doon na lang kita gigisingin. Wika ni Tatang Uyong. Tatanggi pa sana ang binata nang biglang hawakan ng matanda ang kanyang balikat. Nakaramdam ito ng biglaang pagbigat ng ulo hanggang sa unti-unti itong makatulog. Dinala ito ni Huno sa silid upang makapagpahinga. Sa kalagitnaan ng pagtulog, napunta ang binata sa isang pamilyar na lugar. Alam nitong panaginip lang ang lahat dahil natatandaan niya ang huling nangyari bago pa man makarating sa lugar. Naglakad ang binata sa malawak na kapatagan. Ramdam nito ang banayad na ihip ng hangin. Maging ang huni ng mga ibon. Ilang sandali lang ay nakita ng binata ang lalaking usa. Naglalakad ito papunta sa kanyang kinakatayuan. Nanatiling nakatitig ang usa kay Lucas habang unti-unti itong lumalapit. Inilahad ng binata ang kanyang kamay. Idinikit ng usa ang ilong nito sa kanyang palad. Matapos ang kaganapan, nagising ang binata dahil nagkakagulo sa labas ng tahanan. Marahang lumabas ng silid si Lucas at sakto namang paakyat si Huno. Anong nangyayari? Bakit nagkakagulo? May dumating na armadong kalalakihan eh. May hinahanap sila, Lucas. Tugon ni Huno. Kagad namang lumabas ang binata. Nakita ang apat na kalalakihang may dalang baril. Magandang gabi sa inyo. Ano po ang kailangan nila? Ito ba ang tahanan ng kilalang mananandok? Tugon ng lalaki. Eto nga yun. Pero mawalang galang na sa'yo. Pati na rin sa mga kasama mo.
Unang araw ito ng burol ng aking mga magulang. Nakikiusap ako, huwag sana kayo manggulo. Wala akong pakialam kung sinong mga Poncio Pilato nakaburol dyan. Ilabas yung mananandok o hindi kaya naman malilintikan kayong lahat na nandito. Wika ng lalaki. Tinignan ni Lucas ang mga katutubo. Nakita nitong tumango si Bakong bilang pagsang-ayon sa kanyang binabalak. Ganito na lang ang gagawin natin. Lumabas kayo sa bakura ng pamamahay ko. Maglakad kayo palayo. Kakalimutan ko ang ginawa niyong paglapastangan sa bangkay ng aking mga magulang. Tugon ni Lucas. Itinutok ng lalaki ang kanyang baril sa ulo ng binata. Kaso nga lang laking gulat nito. Isang palaso ang tumama sa baril, dahilan para mabitawan niya ito. Walang iya kayo. Mga kasama, ubusin silang lahat. Wika nito. Kaso nga lang wala sa kanyang mga kasama ang sumunod. Nakaumang na sa kanila ang palaso ng napakaraming katutubong Aita. Isang maling kilos lang, binata. Masasayang ang mga taong inilagi mo sa mundong ito. Hindi ka sasantuin ng mga mandirigbang Aita. Wika ni Tatang Uyong. Maaari mo bang sabihin kung bakit mo hinahanap ang mananandok? Nasa panganib ang buhay ng tatay ko. Natuklaw siya ng makamandag na ahas habang naglalakad kami pababa ng bayan. Naroon siya ngayon sa kalagitnaan ng daan. Ilang minuto na lang ang itatagal niya kung hindi siya malulunasan. Wika ng lalaki. Maaari ko bang malaman ang pangalan mo, kaibigan? Rosmar ang pangalan ko. Alam kong mali ang ginawa ko. Desperado na ako mailigtas ang aking ama. Ikinalulungkot ko. Pero isa sa nakaburol ang hinahanap niyong mananandok. Wala na siya. Wala ring makakatulong sa inyo. Wika ni Lucas. Napatingin ito kay Tatang Uyong at tila naunawaan ito ang tingin ng matanda. Akmang lalakad na sana palayo si Rosmar nang muli itong tawagin ng binata. Sandali lang. Maaari mo ba akong dalhin sa iyong ama? Napalingon si Rosmar at tila nabuhayan ito nang marinig ang sinabi ni Lucas. O kaibigan, maaari kitang dalhin doon. Pero pasensya na, ano bang magagawa mo? Ako ang nagmana ng kakayahan ng tatay ko. Una na kita. Ito ang pinakaunang beses kong manggagamot ng aktwal. Pero gagawin ko ang lahat para mailigtas ang buhay ng iyong ama. Alam ko ang pakiramdam ng mawalan ng tatay. Tugon ni Lucas. Napayuko na lang si Rosmar sa narinig mula dito. Nakakahiya yung inasal ko. Patawad sa'yo, kaibigan. Lucas ang pangalan ko. Huwag mo nang alalahanin ang nangyari. Alin ang mas mabilis? Tayo ang pupunta sa iyong ama o siyang dadalhin mo dito? Pareho lang din naman. Siguro mas makakabuti kung si tatay na lang ang dadaling ko dito. Sa tingin ko mas maganda nga yan. Kumpleto ang mga kagamitan dito sa tahanan. Makakapagpahinga siya ng maayos pagkatapos kong gamutin. Sige na, Rosmar. Magbadali na kayo. Pag-uusap ng dalawa. Ibinaba ng mga kasamahan ni Rosmar ang mga sandata. Dali-daling bumalik kung nasaan ang ama. Samantalang si Lucas naman, inihanda ang mga gamit sa panggagamot. Habang kinukuha niya ang mga ito sa loob ng lalagyan, napatingin ang binata sa larawan ni Mang Sendo. Tatay, ito ang unang beses na gagamot ako ng isang tao nang walang pagsubaybay mo. Naway gabayan mo ko kahit nandyan ka sa kabilang ibayo. Wika ni Lucas habang nakatitig sa larawan. Maya-maya ay dumating na sina Rosmar
kasama ang kanyang ama na noon ay wala ng malay. Hawak-hawak ng isa pa sa mga kasama nito ang ahas na nakatuklaw sa matanda. Ang kumagat sa iyong ama ay isang uri ng dupong. Masyadong malakas ang kamandag nito. Ang isang patak lang, kayang pumatay ng 10 malaking kalabaw. Natatandaan mo ba kung anong oras siya kinagat? Tanong ni Lucas. Bandang hapon, habang palabas kami ng kagubatan, tatawid na sana kami ng sapay papunta sa kabilang bundok. Nang bigla na lang bumagsak si tatay. Tugon ni Rosmar. Inusisa ni Lucas ang katawan ng matanda upang siguraduhin na wala na itong ibang kagat sa katawan. Tatapatin kita, Rosmar. Mahigit kalahating oras na lang ang maaaring itagal ng tatay mo. Pero nakadepende ito sa kagustuhan niyang mabuhay. Bakong, maaari mo ba akong ikuha ng mainit na tubig? Wika ni Lucas. Pagbalik ni Bakong, meron siyang dala na isang plangganang mainit na tubig. Kinuha ng binata ang isang bote ng alak, binuhos sa sugat ng matanda. Bahagya itong napagalaw dahil sa hapde. Kapit lang tay, hindi pa tapos ang laban natin. Maraming umaasa sa pamumuno mo. Wika ni Rosmar. Inilabas ni Lucas ang nabarang ipinagawa kay Tatang Uyong at isang sungay ng kalabaw. Ito ang ginagamit na pangsipsip ng kamandag. Kumuha ito ng punyal. Sinugatan ang bahaging may sugat. Idinikit ang sungay at sinimulang sipsipin ng dugo. Medyo nahirapan ang binata dahil halos patay na ang dugo sa binti ng matanda. Malakas ang epekto ng kamandag sa kanya. Pinunit ni Lucas ang suot nitong pantalon. Tinanggal ang nakataling benda sa tuhod nito. Bagay na ipinagtaka ni Rosmar. Kaibigan, sandali lang. Bakit mo tatanggalin yung tali na yan? Hindi ba yan na lang yung pumipigil sa kamandag para hindi kumalat sa katawan niya? Tama naman ang ginawa niyo. Malaking tulong ang pagtatali sa kanyang tuhod. Pero dahil din dito, hindi makababa ang dugo mula sa kanyang katawan. Napuputol ang natural na daloy nito, dahilan para hindi makakuha ng tamang dami ng dugo ang kanyang puso. Sa oras na mangyari ito, unti-unting babagal ang tibok. Matutulog ang ilang lamang loob, kasama na ang kanyang utak. Ito ang dahilan kung bakit siya nawalan ng malay. Pero bakit mo kailangan tanggalin? Aakyat sa katawan niya ang kamandag. Kailangan kong mahanap ang ugat na nagbibigay ng dugo papunta sa kanyang katawan. Kailangan ko itong putulin, habang pinipigilan naman ang pagdaloy ng dugo pababa sa kanyang binti. Nang sa ganon, magkaroon ng sapat na dami ng dugo ang kanyang pulso. Magtiwala ka lang, kaibigan. Hindi ko hahayaang mapahamak ang iyong ama. Wika ni Lucas. Lingid sa kalaman nito, naroon din ang isa sa mga kaibigan ng Mang Sendo. Isa itong doktor. Tama ang gagawin mo, Lucas, pero mag-iingat ka. Kailangan kontrolado mo ang paglabas ng dugo. Kung hindi, mauubusan ng dugo ang taong yan at tuluyang mamamatay. Wika ni Doc Tiago. Laking gulat ni Lucas nang marinig ang boses nito. Dali-daling tumayo ang binata at niyakap ang panauhin. Uncle Tiago, mabuti naman at dumating kayo, pasensya na ho. Pero hindi ako sigurado kung magagawa ko ng maayos ang sinasabi kong pamamaraan. Maaari bang ikaw na lang ang magtuloy? Pwede naman. Pero sabihin mo muna sa akin ang dahilan kung bakit mo tinutulungan ang taong to. Anak din po ko, Uncle eh. Kung ako ang nasa kalagayan ni Rosmar, gagawin ko ang lahat para mailigtas ang tatay ko. Hindi kaya ginagawa mo lang ang bagay na to dahil inuusig ka ng konsensya mo na wala kang nagawa sa pagkamatay ng iyong ama. May bahagi sa aking sarili na ganun. Pero hindi yun ang nangingibabaw sa akin. Iba ang kaso na nangyayari kay Rosmar. Nariyan pa ang kanyang ama.
at meron pang magagawa para mailigtas ang buhay niya. Samantalang ako, hindi na nagkaroon ng pagkakataon. Kung buhay lang sana si tatay. Sigurado kung ganito din ang kanyang gagawin. Bueno, sige na, tumabi ka. Ako na magpapatuloy ng operasyon. Ipinagpatuloy ng doktor ang ginagawa ng binata. Nang matapos itong putulin ang ugat, ginawa naman ni Lucas ang kanyang bahagi, ang tanggalin ng kamandag sa katawan ng pasyente. Ilang minutong nakalipas, unti-unting nagbalik sa dating kulay ang balat ng matanda. Nagkaroon na rin siya ng malay. Nasaan ako? Rosmar, sino ang mga taong ito? Huwag ka munang kumilos, tay. Ligtas tayo sa lugar na ito. Sila ang mga taong tumulong para matanggal ang kamandag sa katawan mo. Tamang anak mo pero hindi pa dito natatapos ang proseso. Nakita mo ba yan? Yung itim na bagay na nakadikit sa sugat mo. Hanggat hindi nalalaglag ang nabara, hindi pa nauubos ang kamandag. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka munang kumilos. Wika ni Doc Tiago. Wala ka nang dapat ipag-alala, kaibigan. Ligtas na ang iyong ama. Sinisiguro lang natin na wala nang matitirang kamandag sa kanyang katawan. Wika ni Lucas. Muling nahiga ang matanda. Hinayaan muna nilang magpahinga. Muling naupo ang binata sa tabi ng kabaong ng mga magulang. Kinausap niya ang mga ito. Tay, Nay, alam niyo po ba? Ngayong araw may ginamot akong tao. Ginawa ko po ito na mag-isa. Hindi ko nga po alam kung makakayanan ko eh. Buti na lang dumating si Uncle Tiago at tinulungan niya ako. Wika ni Lucas habang pinupunasan ang salamin ng kabaong. Maliit na bagay lang ang ginawa ko, Sendo at Nimpa. Ang anak nyo talaga ang gumamot sa pasyente. At hindi ako magsisinungaling. Nakuha ni Lucas yung husay mo sa pananandok. Wika ng doktor. Paano niyo po nalaman na wala na sila, tatay? Ang totoo, hindi ko rin alam eh. Napadaan lang ako dahil may inoperahan dyan sa kabisera. Kaya naisip ko nang dalawin kayo. Sa kasamaang palad, ito pa'y nakita ko. Ikinalulungkot ko ang nangyari, Lucas. Nakikiramay ako. Magsabi ka lang kung ano ang kailangan mo. Alam mo naman, di ba? Hindi ka magdadalawang salita sa akin. Wika ni Doc Tiago. Maraming salamat po, Uncle ha. Pero sa ngayon, maayos naman ho yung lahat eh. Kung sakaling kakailanganin ko ng kaunting alalay, alam ko naman po kung saan kayo pupuntahan. Mabuti naman kung ganun. O siya, hindi na ako magtatagal ha. Medyo malayo pa yung bayan eh. Baka abutin ako ng madaling araw. Wika ng doktor. Hinatid ito ng binata sa kanyang sasakyan. Nang makalis na ang doktor, nilapitan naman ni Rosmar ang binata. Lucas, pasensya ka na talaga sa nangyari kanina. Talagang desperado na ako mailigtas si tatay. Huwag mong alalahanin yon, Rosmar. Gaya ng sinabi ko, alam ko ang pakiramdam ng mawala ng magulang. Ang totoo, naiinggit nga ako sa iyo eh. Dahil nagkaroon ka ng pagkakataon na iligtas ang buhay ng iyong ama. Samantalang ako, wala. Pagpapaliwanag ni Lucas. Kung hindi naman kalabisan, maaari ko bang malaman ang kinamatay nila? Sinalakay sila ng mga hindi kilalang tao. Nakita ko na lang ang mga magulang ko. Nakahandusay sa sahig. Wala ng buhay. Ikinalulungkot ko ang nangyari. Pero teka, kung sinalakay sila, hindi ba narinig na mga kapitbahay niyo ang kaguluhan? Kung tutusin, magkakalapit ang mga tahanan dito. Kaya paniguradong mapupukaw ang atensyon ng mga tao sa paligid, lalong-lalo na kung may nangyayaring kaguluhan. Patayan ang nangyari dito. Imposibleng walang nangyaring ingay. Wika ni Rosmar.
Napukaw ang kuryosidad ni Lucas. Saktong naroon ang isa sa mga kapitbahay nila, si Mang Pedro. Kaagad niya itong nilapitan upang kausapin. Maulang galang na po, Mang Pedro. May itatanong lang po sana ako sa inyo. Ay ako din. May sasabihin din ako sa iyo, iyo. Pasensya ka na kung ngayon ko lang ilalahad ang lahat. Mangyari kasi, humahanap lang ako ng tamang tiyempo. Inantay ko lang na umalis sa mga taong yon. Ano ho, Manong? Anong ibig mong sabihin? Si Roman ang may pakana ng pagkamatay ng mga magulang mo. Kanina lang habang nasa loob ka ng bahay, habang nanggagamot ka, dumating ang ilan sa mga disipulo niya. Nakita kong pangyayari. Sariwa pa sa isip ko, lalong-lalo na kung paano nilang pinatay ang dalawang matanda. Wika ni Mang Pedro. Pinaliwanag nito ang pangyayari. Labis na galit ang naramdaman ng binata matapos marinig ang salaysay. Talagang walang hiya ang Roman na yan. Wala namang ginagawang masama si natatay sa kanya. Ay pasensya ka na. Kung wala man lang akong ginawa, Lucas, natatakot lang din ako na baka pagbalingan ng pamilya ko. Huwag po kayong mag-alala, Manong. Nauunawaan ko po ang lahat. Sapat na po ang mga impormasyon na naibigay mo. Wika ng binata. Matapos ang pakikipag-usap, lumabas na ng bakuran ang matanda. Ngunit hindi pa man ito nakakalayo. Biglang narinig ni Lucas na sumigaw si Mang Pedro. Dali-daling lumabas ang binata. Tumakbo palabas ng tahanan. Nakasunod sa kanya si Rosmar. May dalang baril. Naroon din si Bakong na may hawak ng sibat. Nakita nitong nangingisay si Mang Pedro habang nakahandusay sa lupa. Nang ilawan nito ni Bakong, kitang-kita nilang naliligo ang matanda sa sariling dugo. Ginilit ng kung sino ang leg nito. Kung sino ka man, magpakita ka at harapin mo kami. Huwag kang traidor. Sabihin mo kung ano ang gusto mong mangyari. Wika ni Lucas. Sinubukan pa nilang iligtas ang buhay ng matanda. Kaso nga lang, masyadong malaki ang sugat na natamo nito. Marami rin ang nawalang dugo, kaya hindi na nila nagawang itakbo sa ospital. Napasigaw sa sobrang galit ang binata, dahilan para magpulasan ang mga taong nakikiramay. Ayoko ng ganito. May mga nadadamay ng inosente. Hindi na ako mananatiling tahimik. Bakong, maasahan ko ba ang tulong nyo? Nasa likod mo kaming mga mandirigmang katutubo. Ngunit ang tanong, Lucas, saan tayo magsisimula? Sino ang hahanapin natin? Wika ni Bakong. Tama ang kaibigan mong katutubong Lucas. Wala tayong sapat na pruweba. Hindi natin maaaring panghawakan ang salita ng isang matanda. Lalo pat patay na ito. Huminahon ka muna, Lucas. Kailangan natin pag-usapan ng mabuti ang lahat ng gagawin. Hindi kami tatalikod sa'yo. Kailangan lang ng sapat na impormasyon para sa pagpataw ng parusa. Biglang natigilan ng binata. Pinag-isipan ang sinabi ng dalawang kasama. Nang mga oras na yun, sinabihan din ni Bakong si Tatang Uyong tungkol sa mga nangyari. Walang kalam-alam ang matanda dahil nasa likod ito ng tahanan. May kung anong ritual na ginagawa. Ganun ba? Sige, nagsimula na silang lumantad. Isa lang ang pakay ng mga yan. Ang masiguradong malugbok ng tuluyan ng pamilya ni Sendo. Sa hula ko, isusunod nila si Lucas. Yun din po yung hinala ko. Hindi sila titigil hanggat may nakatayo mula sa angka ni Mang Sendo. Walang puso talaga yung Roman na yan. Yan ang nagagawa ng inggit, Bakong. Wala itong sasantuin.
makuha lang kung ano ang kinaiinggitan sa isang tao. Sa ngayon wala tayong magagawa kung hindi mag-intay ng susunod na kilos ng mga kalaban. Wika ni Tatang Uyong. Maya-maya ay pinatawag nito si Lucas at kinausap. Sigurado na po ako. Si Caro man ang may gawa ng pagpatay kay tatay at nanay. Humanda sa akin ang matandang yan. Wika ni Lucas. Alam kong galit ka, pero sasabihin kong muli sa'yo. Huminahon ka, Lucas. Walang mararating ang galit mo. Pero hindi ko ho pwedeng hayaan na lang si Roman na makatakas sa ginawa niyang kayupan. Ang tanong dito, iho, may plano ba silang tumakas? Sa inuwa ko, Lucas. Iisa-isay niya ang lahat ng malapit sa'yo hanggang sa tuluyan tayong maubos. Yon ang aantay natin. Ano ang ibig niyong sabihin? Hahayaan natin siyang gawin ang gusto niya. Oo, hanggang sa mahulog siya sa ating patibong. Ika nga nila, hindi mo mahuhuli ang isda sa malalim na tubig. Kailangan mo itong sukulin sa mababaw na parte hanggang sa hindi na ito makalangoy. Pagpapaliwanag ni Tandang Uyong. Pinag-isipan ng binata ang sinabi ng matandang katutubo. Napagtanto na tama ang lahat ng ito. Tumagal ng mahigit 2 linggo ang burol ng magulang ni Lucas dahil nagsipagdatingan ang ilan sa kanilang kamag-anak mula sa probinsya ng Marinduque. Isa sa dumating ay ang kapatid ng kanyang ama na ang pangalan ay Abin. Hindi nagkaroon ng pagkakataon ng binata na makilala ang mga kaanak sa partido ng kanyang ama dahil isinilang ito sa probinsya ni Aling Nimpa. Nagtataka ang binata kung paanong nalaman ng mga ito ang kanilang tirahan at kung paano nakarating ang balita. Lumapit ang isa sa mga panauhin. Nagpakilala ito bilang si Abin. Magandang araw sa iyo. Ako nga pala si Abin, bunsong kapatid ni Sendo. Nakarating sa amin ng isang sulat na patay na ang kapatid ko. Maaari ko bang malaman kung sino dito si Lucas? Ako po ang hinahanap niyo. Maligayang Hindi na naituloy ng binata ang sasabihin dahil bigla naman itong sinuntok ng isa pang lalaki. Anong ginagawa mo nang pinatay si Manong? Wala hindi ba? Kaya nga nandito ka ngayon. Wala kang kwentang anak. Pinabayaan mong mamatay ang tatay mo. Biglang itinulak ng lalaking nagpakilalang Abin ang sumuntok kay Lucas. Tumigil ka, Elias. Walang kasalanan si Lucas sa mga nangyari at paniguradong may dahilan kung bakit siya ang nakaligtas. Pasensya ka na sa pinsan mo, Lucas. Nga pala, ang pangalan ko ay Abin at siya naman ang anak kong si Elias. Hindi ko kikilalaning pinsan ang isang duwag na kagaya mo. Alam mo ba ang dahilan kung bakit ako pumunta dito? Dahil gustong gusto kitang saktan. Sa nabasa kong sulat ng doktor, sinabi niyang ikaw lang ang nakaligtas. Inisip ko rin na baka ikaw pa ang pumatay sa tatay at nanay mo. Elias, sumusobra ka na. Huwag kang gumawa ng eksena dito. Igalang mo ang burol ng Chong Sendo at Tia Nimpa mo. Hinawi ni Lucas si Abin. Nilapitan si Elias. Duwag? Alam mo papalampasin na sana kita eh. Pero sa mga paratang mo sa akin, mukhang hindi ko na kayang lunukin at pagpasensya ng kagaspangan ng pananalita mo. Hindi mo alam ang totoong dahilan ng pagkamatay ng mga magulang ko. At wag na wag mo kong huhusgahan. Dahil ni minsan, hindi nagtagpo ang mga landas natin. Sino ka sa palagay mo para pagsalitaan ako ng ganyan? Wika ni Lucas. Tama na. Hindi to ang oras at panahon
para mag-away kayong dalawa. Magsitigil kayo! Wika ni Abin. Biglang lumabas sa tahanan si Rosmar at ang ama nito. May dalang baril. Nakatutok ang mga ito sa dalawang panauhin, partikular kay Elias. Isang beses ka pang magsalita laban sa taong nagligtas ng buhay ko. Sisiguraduhin kong aalis ka sa lugar na ito na bitbit ang iyong ulo. Wika ni Ka-Indio. Ka-Indio, gising na pala kayo. Sandali lang. Huwag muna kayong kumilos. Awat ng binata sa matandang pinuno ng mga rebelde. Hindi, Lucas. Narinig ko ang pagtawag niya sa iyo ng tuwag. Alam kong hindi totoo ang bagay na yon. Ikaw, binatang dayo. Hindi mo ba alam na ang taong ito ang nagligtas ng buhay ko? Kaya paano mong masasabing duwag siya? Hindi na makapagsalita si Elias dahil maging ang mga katutubong Aita, nakaumang na ang mga palaso sa kanya. Hindi mo makukuha ang katapatan ng mga taong ito kung totoo ang sinasabi mong duwag ako. Napatunayan ko ang aking sarili, kaya wala akong dapat patunayan sa'yo. Kung naparito kayong dalawa upang manggulo sa lamay ng mga magulang ko, bukas ang pinto ng aking bakuran. Makakalayas na kayo! Wika ni Lucas. Dali-daling lumabas ng bahay si Elias, ngunit nagpaiwan si Abin. Muli, Lucas, humingi ako ng tawad sa ginawa ng aking anak. May kagaspangan lang talaga ang ugali niyan. Hayaan mo, didisiplinahin ko. At ikaw naman, anong ginagawa mo dito? Nung buhay pa ang aking ama, hindi mo man lang siya inanap. At ngayong wala na, saka kayo magpapakita. Anong ibig niyong iparating sa akin? Hindi ko malaman ang kinaroroonan ni Manong Lucas. Dahil kung alam ko lang, Kung gugustuhin mo, maraming paraan. Pero wala kang ginawa. Kaya makakalis ka na. Hindi ko kailangan ng tulong niyo. ramdam ng mga tao sa paligid ang galit sa puso ni Lucas. Para maiwasan ang anumang komprontasyon, umalis na lamang si Abin. Iho, alam ko paulit-ulit ako. Pero sasabihin ko pa rin. Hindi naman kaya sobra ang mga salitang binitawan mo sa tsuhin mo. Wika ni Tatang Uyong. Nararapat lang sa kanila na marinig ang ganun salita. Totoo naman kung kailang wala na si tatay, doon lang sila nagpakita. Lumaban mag-isa si tatay kahit walang kamag-anak. Nasan sila ng mga oras na nangangailangan kami ng tulong? Wala. Tapos ngayon, magpapakita ng simpatya. Mga hipokrito! Lalong tumindi ang galit ni Lucas nang bumalik si Elias na may dalang itak. Nagulat ang binata dahil bigla itong sumigaw. Lumabas ka dyan, Lucas. Nagtatago ka sa likod ng mga kasama mo. Kung talagang hindi ka duwag, harapin mo ko. Hindi ko mapapalampas ang mga salitang binitawan mo kay tatay. Talagang naghahanap ng sakit ng katawan ng isang to. Kayang lahat, walang makikialam. Tatay, nanay, patawad kung papatulan ko ang isang to. Wika ni Lucas. Naglakad ang binata papunta sa kinakatayuan ni Elias. Maliban sa mga pamamaraan ng panggagamot, naturuan din ng mga estilo ng pakikipaglaban ang binata ng mga panahon na nasa pangalaga siya ng mga katutubo. Hinagis ni Bakong ang kanyang sibat. Tinanggal ni Lucas ang nakatakip na talim nito at itinutok kay Elias. Sana lang, wag mong pagsisiyan ang ginagawa mo. Wika ni Lucas, sabay sugod sa kinaroroonan ng pinsan. Inundayan naman siya ng taga ni Elias, ngunit naharang ito gamit ang sibat. Hinawi ni Lucas ang itak ni Elias. Sinuntok ito sa dibdib.
Gamit ang hawakan ng sibat, napatras si Elias at nang muling mag-angat ng tingin, nakita nitong paparating ang talim ng sibat ng binata. Nakatutok ito sa kanyang leeg, unti-unting dumidikit sa kanyang balat. Masyado kang mapanghusga. Minaliit mo ang kakayahan ko. Pasalamat ka na lang at hindi kita tinuluyan. Bitawan mo ang itak mo at umalis ka sa bakurang ito. Wika ni Lucas. Hinawi ni Elias ang sibat at muling sumugod. Sa pagkakataong iyon, nagawang iwasan ng binata ang atake ng pinsan sa pamamagitan ng paglihis ng katawan nito. Napunta si Lucas sa likod ni Elias na nagbigay naman ng pagkakataon upang tuluyang tapusin ang laban. Hinampas ni Lucas sa ulo si Elias gamit ang hawakan ng sibat, dahilan para mawalan ito ng malay. Tama na, Lucas. Napatunayan mo na ang iyong sarili. Wala nang dahilan para patayin mo si Elias. Kung gusto mong umalis kami, alis kami. Alam kong masama ang loob mo sa amin. Ni minsan, hindi kami nagpakita ng mga panahong kailangan nyo ng kaanak na dadamay sa inyo. Pero sana unawain mo rin ang aming kalagayan. Wala akong papakinggan sa mga dahilan mo. Umalis na kayo kung ayaw niyong lumala ang sitwasyon. Walang alis! Lucas, sa tingin mo ba ito ang gusto mangyari ng iyong ama? Sagutin mo ang tanong ko. Ito ba ang itinuro namin sa'yo? Alam kong galit ka, pero hindi mo kailangang idamay ang buong mundo sa galit na yan. Isa pa, kailangan natin ang tulong nila. Wika ni Tatang Uyong. Walang ibang pinapakinggan ng binata kung hindi ang matandang pinuno ng mga katutubo. Ito ang kinilala niyang pangalawang ama. Muling ibinigay ni Lucas ang sibat kay Bakong. Naglakad ito papalayo sa lugar. Ayos ah, ang galing mo pa rin sa paghawak ng sibat. Wika ni Bakong. Pasensya ka na. Kamunti ka ng maputol ang sibat mo. Maiwan ko na muna kayo, Bakong. Gusto ko mapag-isa. Naunawaan ko ang sinasabi mo. Pero hindi itong panahon para mag-isa ka. Alam kong nakamata sa iyo mga kalaban. Maaari silang sumalakay sa mga pagkakataong hindi ka handa. Ang sabihin mo, gusto mo lang ng kwentuhan. O siya, samahan mo na nga lang ako. Hindi ko mahanap si Huno. Tugon ni Lucas. Biglang naalala ni Bakong ang kaibigan ng binata. Simula nang nagpaalam itong umuwi, hindi na nakabalik pa sa lugar. Ano kaya nangyari doon? Bakit hindi nakabalik? Tanong ni Bakong. Nakaramdam ng kaba si Lucas, kaya dali-dali itong nagpunta sa tahanan ni Huno. Nakahinga ng maluwag ang dalawa nang makita itong nagsisibak ng kahoy sa bakuran. O Lucas, kayo pala. Anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Huno. Nag-aalala ako dahil baka kung ano na ang nangyari sa'yo. Mabuti naman at maayos ang kalagayan mo. Tungkol pala dyan, pasensya ka na ha. Kung hindi na ako makakapunta sa inyo. Pinapaiwas kasi ko ni tatay at nanay. Masyado daw magulo, baka madamay ako. Pasensya ka na talaga, Lucas ha. Wika ni Huno. Bagay na naunawaan ng binata. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Naiintindihan ko. Mas mabuting ang umiwas ka muna sa pagpunta sa tahanan. Sige Huno, hindi na kami magtatagal. May pupuntahan kasi kami ni Bakong Tugon ni Lucas. Magsasalita pa sana si Bakong, ngunit pinigilan ito ng binata. Nang makalayo sila sa lugar, saka pa lang ito nagsalita. Bakit mo ako pinigilan kanina? Merong nakasunod sa atin kanina pa. Iniwas ko lang si Huno.
Tugon ni Lucas. Nilingon ni Bakong ang pinagmulan nila. Isang lalaki ang nakita nitong naglalakad papunta sa kanila. Tama nga ang sinabi mo, Lucas. Pasensya na. Pero mukhang mali siya ng nasundan. Wika ni Bakong sabay sugod sa lalaki. Sandali lang! Naku naman, Bakong tumigil ka! Wika ni Lucas ngunit huli na. Nakatutok na ang sibat ng katutubo sa leeg ng lalaki. Sandali lang, hindi ako kalaban. Ang totoo niyan, sinusundan ko kayo dahil gusto kong sabihin ang lahat ng balak ni Karuman. Balak? Anong ibig mong sabihin? Oo, tama ka. May binabala ka matandang yun eh. Sa libing ng iyong mga magulang, isa ako sa mga kumikilala sa kahusayan ng iyong ama. Kaya hindi ko hahayaan na bastusin nila ang libing nito. Ingatan niyo ang mga pagkaing iahanda dahil kilalang manlalason si Karuman. Hindi lang ikaw ang pupunteriyahin niya, kung hindi ang lahat ng taong malapit sa'yo. At balak niya kayong ubusin ng isang atake lang. Sabihin mo sa akin, bakit ako magtitiwala sa mga sinasabi mo? Magtiwala ka. Isa ako sa mga taong inutusan ni Karuman para gawin yun eh. Pero hindi kaya ng konsensya ko. Kaya sinasabi ko sa inyo ang lahat ng ito. Matapos sabihin ng lalaki ang nalaman, hinayaan nilang makalis ang lalaki. Dali-daling bumalik si Lucas at Bakong sa tahanan upang ipaalam ang mga nakuhang impormasyon. Kung gano'n, gusto nila ng labanan ng mga nalalaman. Sige Lucas, hayaan mo silang gawin ang binabalak nila. Pero tatang, marami ang mapapahamak. Wala ka bang tiwala sa kakayahan mo? Isa ka ng ganap na mananandok. At hindi lang yon, nasa iyo ang pagpapala ng banal na espiritu ng kagubatan. Gamitin mo ito laban sa mga taong nais manakit sa iyo. Hindi ako sigurado sa kung ano ang gusto mong sabihin, tatang. Pero malaki ang tiwala ko sa iyo. Hindi ka sa akin dapat magtiwala kung hindi sa sarili mong kakayahan. Nasaan ang nalagas na sungay ng usa? Nanlaki ang mga mata ni Lucas. Hindi nito akalain. Alam ni Tatang Uyong ang tungkol sa bagay na yun. Paano niyo pong nalaman ang tungkol doon, tatang? Sinabi ba sa inyo ni Bakong? Hindi kailangang sabihin sa akin ni Bakong ang lahat. Alam kong nakuha mo ang sungay ng lalaking usa. Kaya ilabas mo na. Ituturo ko sa iyo kung paano itong gagamitin. Wika ni Tatang Uyong. Dali-dali namang kinuha ni Lucas ang mga sungay. Ibinigay kay Tatang Uyong. Pagkakuha din ito ng malinis na tela, sinimulang kiskisin gamit ng kutsilyo ang sungay. Para saan po ang pulbos ng sungay ng usa, tatang? Mabisang pangontra sa kahit anong laso ng sungay ng usa. Mapaingkanto o tao man ang may gawa. Ipunin mo ito. Ilagay sa isang sisidlan. Bilang paghahanda, isasaboy natin to sa mga pagkaing ihahain sa araw ng libig. Wika ni Tatang Uyong. Tinulungan ni Lucas ang matandang makaipon ng pulbos ng sungay ng usa. Matapos nun, inilagay nito sa lalagyan na gawa sa buho ng kawayan. Hinaluan din ito ng kaunting apog at asin para mawala ang kakaibang lasa nito. Ilang araw ang lumipas. Dumating na ang araw ng libing. Maraming dumalo upang makiramay at mahatid sa huling hantungan ang dalawang matanda. Si Tatang Uyong ang nakatalaga sa pagkain. Alam nito na gagamit ng palipadhanging dasal si Roman para ilagay ang lason sa mga pagkain. Kaya naman, matapos itong hainan, isinaboy ng matanda ang ginawang pulbos ng sungay ng usa. Tignan natin kung makalusot ka pa, Roman. Kung akala mo mauutakan mo ko. Nagkakamali ka.
Yan ka na naman tatay eh. Nagyayabang ka na naman. Sigurado ka bang lason ng palipad hangin ang gagamitin ni Karoman? Kahit anong uri pa ng laso ng gamitin niya, hindi yon uubra sa pulbos ng sungay ng usa. Kung kamandag nga nagagawa nitong tunawin, lason pa kaya? Wika ni Tatang Uyong habang isinasagawa ang seremonya ng libing. Nakikiramdam ang mga ito sa paligid. Alam nila na anumang oras, sasalakay si Roman at isasagawa ang kanyang mga plano.